Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Wednesday. At just reminding you lang po na today, kung hindi pa po kayo naka-attend, meron po tayong Lord's Supper. And we are going to learn about the power of repentance, yung pagsisisi. So kayo po na hindi pa siguro naka-attend kaninang 9 a.m. or 11 a.m., meron pa po tayong dalawang meeting, 3 p.m. and then 9 p.m. Hindi pa rin na talagang kayang maka-attend, just make sure po na kayo ay connected mamaya at 9 p.m. Ready na rin dapat yung bread and ready na rin dapat yung grape juice ninyo para in one day tayo po ay magpa-partake nitong Lord Supper. And tayo po ay nasa ilang weeks na lang actually. Hindi ako nagkakamali, mga 5 weeks na lang. And tayo po ay papasok na sa Semana Santa. Actually, nakapasok na nga tayo sa Quaresma. So, ilang weeks na lang yung inaantay natin para sa event nating My Family at the Foot of the Cross. Na kung saan we are going to dedicate yung buhay ng pamilya natin sa paanan ng krus. That's the reason why na-create rin natin itong message na ito na talks about paano nga ba pakisamahan ang mahirap kasama. And yan pong tanong na yan yung sinasagot natin. Bakit? Kasi when we talk about dealing with someone na para bang komplikadong pakisamahan, madalas pwedeng kaibigan, madalas pwedeng coworker, employer, pero mainly yan pagdating sa pamilya. That's why, kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 and part 2, reminding nyo lang po na yan ay available sa ating YouTube channel. I-check nyo lang po sa YouTube natin, UCKG Hong Kong. Punta po kayo doon sa ating channel. Punta kayo sa playlist. Nandyan po yung mga programs na ginawa natin. So, panoorin nyo po yung part 1 and part 2 para may idea kayo sa explanation. Pero sinabi ko nga, paano nga ba pakisamahan yung mahirap kasama? Unang-una sa lahat, yung part 1 sinabi ko sa inyo, kailangan nyo pong alalahanin, mahirap rin po tayo na pakisamahan. Ibig sabihin, kung nahihirapan tayong makisama, may mga tao rin na nahihirapan tayong pakisamahan. So, give and take lang yan. Bakit? So, panoorin yung part 1. Yesterday, pinag-usapan natin na dapat kahit parang nahihirapan kang pakisamahan, huwag kang magsasalita ng hindi maganda. Ingatan mo yung bibig mo sa lumalabas dyan. At makikita nyo po yun sa part 2 natin. And then ngayon, part 3. Sa part 3, di ba, syempre kapag makikisama tayo, alam nyo po na pag nakikisama tayo, dahil iba-iba tayo, meron akong gusto na siguro ayaw mo. At meron kang gusto na ayaw ko. So, laging baliktad yan kasi iba-iba naman tayo. At normal na umabot tayo sa punto na maiinis tayo. Pero kung maiinis man tayo, tandaan nyo tong third step, wag na wag kang magtatanim ng sama ng loob. Wag na wag. Hindi nyo po pwedeng hayaan na magtatanim ka ng sama ng loob. Bakit? Kasi hindi po maganda yan. Kasi pastor, nakakainis. O, fine. Sabi nga dito sa Biblia, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. So, sabi dito, pwede pa lang magalit, pero hindi tayo nagkakasala. So, pwede ka namang mainis, pero huwag kang magkakasala. So, pwede kang mainis, pero bantayan mo yung bibig mo sa lalabas diyan. Diba? Pwedeng galit ka, and then sasabog ka, and then saka makakapagsalita ng hindi maganda. Nagkakasala ka na. Magalit ka, fine, magalit ka. Pero wag mo daw hayaan na magkasala. Paano ba tayo magkakasala? Let's continue reading. Huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. So tingnan ninyo po. Kapag natulog ka, and then sa pagtulog mo, anong nangyari?
sa pagtulog mo, nandiyan pa rin yung galit mo. Sama na po yan ng loob. Huwag mo daw hayaan na matutulog ka nang hindi kayo resolve. Sabihin natin, kung nakapagsalita ka, humingi ka ng sorry. Kung kailangan mo magpatawad, magpatawad ka. Pero never allow yourself na magtabi ng sama ng loob. Kapag tinabi mo dyan sa sulok yung sama ng loob, darating yung time na sisingaw yan. Fine, naiintindihan kita. Nakakainis. May mga tao po na parang, alam mo yun, yung mundo nila is merong isang pakay, guluhin ka. Pero kahit na yan pa yung purpose niya sa buhay na parang guluhin ka, mga kaibigan, pagpasensyahan mo. Naalala niyo po yung part 1, sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? So, kailangan mo po magtiis. Si Jesus, tinuruan tayo. Nagtiis siya, so kailangan mo rin magtiis. Okay, kung yung video po na to natulungan kayo, please, pakishare nyo po yung link na ito para sa lahat. And I believe na makakatulong ito para sa kanila. Kasi marami tayo na nagko-question, paano nga ba makisama? Ano yung tamang way ng pakikisama? So please, pa-share nyo po yung program na ito. Ngayong weekend, bisitahin nyo po kami. Ito po yung ating address, ito po yung ating schedule. Nasa baba, yung ating way kung paano makapunta, and then yung helpline natin. Scan the QR code for more information na rin. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos, at bukas, pag-usapan naman natin yung part 4 ng ating pinag-uusapan, paano pakisamahan ang mahirap kasama. Magpalain po kayo ng Diyos.